Taong 2008 na magpakasal ang Kuya Eugene ko sa isang babae na taga-Leyte, si Ate Loida. Lahat kami nagulat nang bigla na lang umuwi si Kuya Eugene dito sa amin sa Malabon at ipinakilala ang babae bilang asawa niya. Buntis na din daw ito kaya pinakasalan na ni Kuya. Ako nga pala si Arnel. Nangyari itong kakaiba kong kwento noong college pa lamang ako. Matanda sa akin si Kuya ng 5 taon. 21 na ako nang mangyari ito at graduating na sa kursong economics. Graduate sa pagkasundalo ang kuya ko. Una itong na-assign sa Quezon Province at ito na nga ang nangyari nang ma-assign siya sa Leyte. Alam niyo ba ang lugar na Biringan? Taga-Tondo kasi si Ate Loida. Mayamang lugar daw ito sa Samar. Mayayaman daw ang nakatira dito pero nagtataka lang ako dahil wala namang Biringan na makikita sa mapa. Maganda si Ate Loida. Maputi, matangos ang ilong at mapupungay hazel brown ng mga mata nito. Itim na itim din ang mahaba nitong buhok. Talaga namang kahit sino ay mabibighani sa ganda nito. Kinagabihan ay sabay-sabay na kaming naghapunan. Habang nasa kalagitnaan ng pagkain, ay may biglang kumatok sa pintuan. Agad naman akong tumayo para pagbuksan ang kumakatok. Magandang gabi. Bati sa akin ang isang matandang lalaki na nakaterong puti at may suot din na puting sombrero. Punong-puno ng kumikinang na alas ang mga kamay at leeg nito. May kasama din itong matandang babae na nakaputi at balit na balit din ang mga alahas. Makikita din sa tapat ng bahay namin na nakaparada ang isang mamahali na SUV. Dito ba nakatira si Eugene Ocampo? Tanong ng babaeng matanda sa akin. Opo, kuya ko po siya. Sino po sila? Bago pa sumagot ang matanda, ay narinig ko ang boses ni Ate Loida. Mama, Papa, anong ginagawa niyo dito? Aling Sing, Mang Lando, sila po ang mga magulang ko. Binati ni Kuya Eugene ang mga magulang ni Ate Loida, pero hindi nila ito kinipo. Inanyayahan ni nanay na pumasok ang mga bisita. Naupo ang mga ito sa sofa habang sila Kuya at Ate Loida ay nakaupo sa harap ng mga ito. Si nanay at tatay naman ay katabi nila Kuya. Loida, ano ba itong pinasok mo? Hindi ka na ba talaga nag-iisip? Nagpakasal ka sa lalaking hindi naman namin kilala. Umuwi na tayo at sumama ka sa amin. Sabi ng mama ni Ate Loida. Hindi ko iiwan si Eugene. Walang magandang maidudulot ito sa pamilya natin. Sa lahi natin. Sabi ng papa ni Ate Loida. Maghinay-hinay ka sa pananalita mo. Hindi porke nasa tamang estado lamang ang pamilya namin, sasabihin nyo na walang magandang maidudulot ang pamilya ko sa pamilya nyo. Maski naman kami ayaw pa namin makasal sila. Kung ayaw nyo sa anak namin, ay malaya kayong iuwi ang anak ninyo. Sabi ni nanay. Hinablot ng nanay ni Ate Loida ang braso niya at pinatayo ito. Tumayo si Kuya para hawakan si Ate Loida. Pero pinigilan ito ni nanay. Umabot na sa bangayan ang usapan ng bawat kampo. Sa pilitang isinama ng mga magulang niya si Ate Loida, at si Kuya naman ay pinipigilan ng mga magulang ko na habulin ang mga ito. Natapos ang gabing yun na puno ng katahimikan ng bahay. Kinabukasan ay nagising na lamang ako sa boses ni nanay. Agad akong bumangon dahil paniguradong magagalit din kapag hindi nakababa at nakapag-almusal. Agad kong tinungo ang kwarto ni Kuya at kinatok ang pinto ngunit walang sumasagot.
Napansin ko na hindi nakalak ang pinto kaya binuksan ko ito. Wala si kuya. May mga ilang piraso ng jealousy ang tinanggal sa bintana. Wala na din ang mga gamit ni kuya sa cabinet. Dali-dali akong bumaba at sinabihan si nanay. Hindi talaga papapigil ang bata na yan ha. Taga-summer daw yun, di ba? Habulin mo ang anak mo Lando at balik mo dito sa atin. Sabi ni nanay. Nagpasama sa akin si tatay kaya agad ako nag-impake ng mga gamit ko sa isang backpack. Buti nga at wala kaming klase dahil foundation week namin ng mga panahon na yun. Wala pang tanghali ay nasa bus station na kami sa Cubao. Tanghaling tapat ng tumulak na ang bus sa biyahe. Kuya, pwede pong magtanong? Bati ko sa konduktor nang mapadaan ito sa akin. Saan po kami banda bababa kung pupunta po kami sa Biringan? Napatulala lang ito at napatitig sa akin. Napansin ko din na napatingin sa akin ang ilang mga pasahero sa kalapit na upuan. Biringan po ba, sir? Naku, Los City po yung Biringan. Madami nagtatangka na hanapin ang syudad na yan pero wala pa po nakakakita at nakakapunta dyan. Sabi ng konduktor. Excuse me. Bababa ako sa Bagsanhan. Madami na ako naririnig na kwento tungkol sa Biringan at sabi nila na katabi lang daw ito ng Bagsanhan at Gandara. Pero sa tagal na namin nakatira sa Bagsanhan ay hindi pa namin nakikita ang Biringan. Sabi ng babae, nakaupo sa kabilang side ng upuan namin. Kung gusto nyo, sumabay na lang kayo sa akin sa pagbaba at doon na lang kayo sa lugar namin magtanong kung paano makakarating sa Biringan. Pumayag na lang kami at naghintay hanggang sa nakatulog na ako sa biyahe. Nagising na lamang ako nang may tumapik sa aking balikat. Nasa Matnog Port na daw kami at kailangan namin bumaba ng bus dahil nasa ferry na ito. Ginising ko ang tatay at sumabay na kami sa iba sa pagbaba ng bus. Naupo muna kami ni tatay sa view deck ng ferry. Gabi na din ang mga oras na yon. Lumapit sa amin ang babae na katapat namin ang upuan sa bus. Nagpakilala ito bilang si Aling Sally at nagpakilala din kami ni tatay. Sigurado ba kayong sa Biringan ang punta nyo? Tanong sa akin ni Aling Sally. Nabanggit ko sa kanya ang tungkol kay Ate Loida at Kuya Eugene para ipaliwanag dito kung bakit kami pupunta sa Biringan. Hindi ko kasi alam kung paano ipapaliwanag sa inyo. Sabi-sabi kasi sa amin na ang Biringan ay lugar ng mga engkanto. Pagdating natin sa Bagsanhan ay papakilala ko kayo kay Amang Sado. Baka siya makatulong sa inyo na mahanap kung saan ang Biringan. Mga ilang oras din kami nagkwentuhan ni Aling Sally tungkol sa pupuntahan naming lugar. Maya-maya pa ay tinawag na din kami ng konduktor ng bus dahil malapit na makarating ang ferry sa Allen Samar. Nagising na lamang ako nang sabihin sa akin ni Aling Sally na nasa Bagsanhan na kami. Ginising ko na rin si tatay at agad na sumunod kay Aling Sally pababa ng bus. Maganda ang syudad ng Bagsanhan. Balit man ito pero maayos ito at malinis. Pumara ng tricycle si Aling Sally at pinasakay kami. Sinabi nito sa driver sa wikang waray na ihatid kami kay Amang Saldo. Pagdating sa isang bahay na gawa sa kubo, ay isang matandang lalaki ang sumalubong sa amin. Sinabi ni Aling Sally ang aming pakay at pinapasok kami agad ni Amang Saldo sa munti nitong tahanan. Pinaupo niya kami at umalis sandali. Pagbalik nito mula sa kusina ay may dala na itong kape para sa amin.
Nang makaupo na kami, ay tinanong kami ni Amang Saldo kung bakit namin gustong pumunta ng pilingan. Kaya kunento ko sa kanya ang tungkol kay Ate Loida at sa kuya ko. Bumalik kayo dito bukas ng umaga dahil delikado na ang ganitong oras. Minamadyagan nila kayo kaya mag-ingat kayo. Huwag kayong maniniwala kahit kanino maliban kay Sally at sa akin. Huwag din kayong basta-bastang kakain ng mga pagkain na bago sa inyong mga mata. Bili ng matanda sa amin matapos ko magkwento. Agad na kami nagpaalam sa matanda matapos ang pag-uusap at bumalik na sa sentro ng pagsanhan. Kumuha kami ng kwarto ni tatay sa isang hotel na malapit sa tinutuluyan ni Aling Sally. Sa sobrang pagod ay nakatulog kami agad ni tatay hanggang sa magising ako bandang madaling araw sa malalakas na katok sa pinto. Agad akong tumayo at binuksan ang pinto. Nagulat ako nang tumambad sa aking harapan si Ate Loida. Anong ginagawa niya sa pagsanhan, Arnel? Tanong agad sa akin ito. Sinagot ko siya na hinahanap namin ang kuya ko. Gusto niya talaga makita ang Kuya Eugene mo? Sige, bukas ng hapon, magkita tayo sa Barangay Carmona sa bayan ng Gandara. Malapit na lang doon ang pilingan. Siguraduhin mo lang na darating kayo. Mariin na sabi ni Ate Loida, sabay talikod nito at alis kasama ang dalawang lalaki na nakaputing uniforme. Agad kong ginising si tatay at sinabi sa kanya ang naging usapan namin ni Ate Loida. Kinaumagahan ay sinundo na kami ni Aling Sally sa hotel na aming tinutuluyan. Agad kami tumungo sa kubo ni Amang Saldo at sinabi dito ang nangyari kagabi. Sige, makipagkita tayo sa hipag mo binata. Pero isa lang ang sasabihin ko sa inyo. Kung mararating natin ang pilingan, siguraduhin nyo na hindi kayo mabibighani sa ganda ng lungsod. Huwag kayong kakain ng kanilang masasarap na pagkain. Huwag kayong mamamangha sa alindog na kanilang dala dahil lahat ng taga-pilingan ay mga magaganda at gwapo. Huwag kayong padadala sa kanilang mapagkunwaring kabaitan dahil ito ang magdadala sa atin ng kapahamakan. Maling bili ng matanda sa amin. Matapos nito ay may inabot si Aling Sally na kamangyan at insenso sa matanda. Tinanong ko si Amang Saldo kung para saan ito. Hindi mo kilala ang hipag mo binata. Kakailanganin natin ito bilang proteksyon sa kanila. Hinati-hati ng matanda sa maliliit na peraso ang kamangyan at insenso at inilagay ang bawat isa sa isang maliit na tela. Itinali niya ang mga ito at saka inabot sa amin isa-isa. Maya-maya pa ay may bumusina sa labas ng bahay ni Amang Saldo. Lumabas kami at isang multikabang nag-aabang sa amin na minamaneho ng anak ni Aling Sally na si Ruben. Sumakay na kami sa likod ng sasakyan at inalalayan si Amang Saldo sa pagsakay. Sa unahan na upo si Aling Sally at matapos nito ay tumulak na kami patungong Barangay Carmona. Ilang oras na din kami naglalakbay at panay bundok at kakahuyan lamang ang aming nadaraanan. Hapon na nang marating namin ang bayan ng Gandara at tulad ng pagsanhan ay maliit lamang ito ngunit maayos at malinis. Huminto kami sa isang tindahan sa bayan ng Gandara. Bumaba muna kami upang makibanyo at kumain ng kaunting merienda. Medyo malamig na ang hangin na dumadampi sa aming mga balat at padapit hapon na din nang marating namin ang Barangay Carmona. Tahimik ang barangay at konti lamang ang mga tao na nasa labas. Huminto kami sa isang munting plaza sa barangay. Maya-maya pa ay isang napakagarang sasakyan ang dumating at bumaba si Ate Loida mula dito. Hindi ko alam na may mga kasama pala kayo, Arnel. Bati ni Ate Loida sa amin.
Tinanong ko kung nasaan ang kuya ko. Hindi ko siya kasama. Nasa mansyon siya. Kung gusto niyo siya makita at makausap, ay sumunod kayo sa amin. Agad itong tumalikod at muling sumakay sa puting magarang sasakyan nito, kasama ang dalawang lalaki na naka-uniforme. Agad din kami sumakay sa sasakyan nila Aling Sally. Bago umalis, ay pinagbilinan ulit kami ni Amang Saldo. Huwag na huwag kayong mabibighani sa ganda ng lugar na pupuntahan natin. Walang magtuturo at walang bababa na sasakyan kung hindi kinakailangan. Nakasunod na kami sa sasakyan ni Ate Loida. Malubak masyado ang daan. Madilim at panay puno lamang ang nakikita namin. Hindi naglaon ay may natanaw kaming isang napakaliwanag na lugar sa hindi kalayuan. Maya-maya pa ay nakarating na kami sa isang napakagandang syudad. Halos lahat ng sasakyan doon ay mamahalin, magagara, naglalakihan at nagtataasan ng mga gusali. Parang Maynila pero mas modernisado. Napansin namin na halos lahat ng tao na naroon ay mayayaman. Malinis din ang kanilang mga daan at maliwanag ang mga ilaw dito. Nakakamangha ang syudad ng Biringan. Matapos ang ilang sandali ay papasok na kami sa isang napakagarang mansyon. Moderno ang disenyo nito at sobrang laki. Tuloy kayo sa aming munting tirahan, sabi ni Ate Loida. Bumaba na kami ng sasakyan at sumunod dito. Pagbukas ng pinto ng mansyon, ay nakatayong naghihintay ang mga magulang ni Ate Loida sa amin. Tay, anong ginagawa niyo rito? Nakita namin si Kuya Eugene na pababa sa hagdan mula sa ikalawang palapag ng mansyon. Nakaputi rin ito at napakagara ng kasuotan. Litaw na litaw ang kagwapuhan ng aking kapatid. Aktong lalapit ako sa kuya ko para yakapin ito nang umarang sa daraanan ko si Ate Loida. Mas mabuti pa siguro kung sa komedor na tayo mag-usap. Sabay-sabay kaming tumungo sa napakagandang komedor nila Ate Loida. Naupo sa gitna ang papa ni Ate Loida, habang magkatabi naman sa kabilang bahagi ng mesa ang mama nito, si Ate Loida at ang kuya ko. Kami naman ay magkatabi ni tatay kasama si Amang Saldo at Ate Sally. Si Ruben naman ay naiwan lamang sa labas sa sasakyan. Arnel, pwede ba kita makausap? Tayong dalawa lang sana. Tumayo si Kuya Eugene at sumunod naman ako sa kapatid ko. Pumunta kami sa likod ng bahay kung saan may isang napakalaking swimming pool na naghihintay. Umalis na kayo dito. Isama mo na mga kasama mo at si tatay. Umalis na kayo bago pa may mangyari sa inyong masama. Sabi ni Kuya sa akin. Nandito lang pala kayong dalawa. Nagmula ang tinig ni Ate Loida sa aking likuran. Tumabi ito kay Kuya Eugene at humawak sa braso ng kuya ko. Arnel, ano ba talaga sadya niyo dito? Nakita mo naman na ang Kuya Eugene mo. Maayos naman siya dito. Ano pa ba ang kailangan niyo? Nagtataka ako na hindi man lang kumikibo si Kuya. Nakatulala lamang ito at nakatingin sa malayo. Kailangan namin maisama pa uwi si Kuya Eugene. Hindi kami aalis hanggat hindi namin kasama ang kuya ko. Sabi ko kay Ate Loida. Ganun ba? Sige, magkasubukan tayo. Subukan niyo ipaglayo kami ng mahal ko kung hindi ay mapapahamak kayo. Galit na sabi nito sa akin. Pagbalik namin sa loob ng bahay ay nakatayo na ang lahat sa komedor. Pinahanda na ni Ate Loida ang mga silid na tutulugan namin. Kitang-kita ko sa mukha ni Amang Saldo ang pagtanggi na doon kami magpalipas ng gabi. Sa isang kwarto ay kami ni Tatay ang magkasama.
Sa kabilang kwarto naman ay si Aling Sally at ang anak nito na si Ruben. Sa pangatlong kwarto naman ay si Amang Saldo. Mabilis kaming napaidlip dahil na rin siguro sa maghapong biyahe namin. Nakaramdam na lamang ako ng kakaibang lamig kaya ako nagising. Pagmulat ko sa aking mga mata ay nakita ko ang aking sarili na nakahiga sa isang napakalambot na kama. Wala akong suot na kahit anong damit. Dahan-dahang lumapit sa akin ang isang hubad na babae. At nang tingnan ko ang mukha nito, ay nagulat ako. Si Ate Loida. Ano to, Ate Loida? Anong ginagawa mo? Unti-unti itong lumalapit sa akin at hinahawakan ng maselang parte ng aking katawan. Bitiwan mo ko, Ate Loida. Kung talaga mahal mo ang kuya ko, hindi mo to gagawin. Parehas ka ng kuya Eugene mo. Matapang. Gusto ko yan. Ayaw mo bang maramdaman ang ipinaramdam kong kasiyahan sa kuya mo, ha, Arnel? Sabi ni Ate Loida at ako manghahalikan ako nito. Bitiwan mo siya, Encanto. Nagulat ako sa sigaw ng isang matandang lalaki. Si Amang Saldo. Bumaba si Ate Loida sa kama at unti-unting lumapit kay Amang Saldo. Arnel, tumayo ka dyan. Tanggalin mo sa isip mo na wala kang saplot. Nililito ka lamang ni Loida. Inilabas ni Amang Saldo ang kanyang dalang pangontra at napatigil sa kinatatayuan niya si Ate Loida. Hindi kayo magtatagumpay na makuha sa akin ang taong pinakamamahal ko. Sigaw ni Ate Loida at bigla na lamang itong naglaho. Agad kong ginising si tatay, Aling Sally at Ruben at nagmamadali kami bumaba sa unang palapag ng bahay. Pagbukas namin sa main door ng mansyon, ay nakaabang sa amin si Ate Loida, kasama ang mga magulang nito at kanilang mga tauhan. Nakaputi silang lahat na parang kulto. Saan kayo pupunta? Alam niyo ba na hindi na kayo makakaalis dito sa Biringan? Walang sino mang pumapasok dito ang nakakalabas. Sabi ng ama ni Ate Loida. Yun ang akala nyo. Narating ko na noon pa ang syudad ng Biringan. Biniyag at inalipin ako ng mga lahi nyo pero nagawa ko makatakas at makalabas dito. Sigaw naman ni Amang Saldo. Hinahanap ko si Kuya Eugene ngunit hindi ko ito makita. Umaasa ka pa bang sasama sa inyo ang kapatid mo? Amin na siya. Simula nang ialay niya ang sarili niya sa aming anak ay amin na siya. Sabi ng mama ni Ate Loida. Tay, Arnel, nakita ko si Kuya at dali-dali itong lumapit sa amin. Hayaan niyo na ako dito. Umalis na kayo. Mahal ko si Loida at ayoko siyang mawala sa buhay ko. Noong oras na malaman ko kung ano talaga siya ay binala ko siyang talikuran. Pero nanaig pa din ang pag-ibig ko sa kanya. Nagalit sa akin ang kanyang mga magulang nang una kong talikuran si Loida at nagbanta silang sasaktan kayo. Dahil mahal ko kayo ay ginawa ko ang lahat para wala nang madamay pa sa inyo. Lumuluhang paliwanag ni Kuya. Kailangan nyo nang lisanin ang lugar na ito. Ako na lang ang bibisita sa inyo. Paalisin niyo sila. Tumupad naman ako sa aking pangako na manirahan dito. Sigaw ni Kuya Eugene sa mga engkanto na nakaharang sa aming harapan. Mama, nagsasabi ng totoo si Eugene. Mahal niya ako. Sabi ni Ate Loida. Mama, Papa, sa oras na hindi niyo sila paalisin, ay kusa kami sasama sa kanila ni Eugene. Nirespeto ni Eugene ang kagustuhan natin kaya sana respetuhin din natin ang kagustuhan niya. Arnel, huwag na wag mong pababayaan sila nanay at tatay. Tandaan mo na mahal ko kayo. Pagpapaalam sa amin ni Kuya Eugene.
Agad na pinaandar ni Ruben ang sasakyan at nang madali kaming lumabas sa garahe ng bahay. Habang papalayo, ay nakikita ko ang magkahalong lungkot at saya sa mga mata ng aking kuya. Unti-unting nawala sa aming tanaw ang ganda ng syudad. Nabalot na kami ng dilim at tuluyan ng nilisan ang biringan.